naamoy akong hindi magandang gagawin niyang saritong yan. May binabalak ng masama yan, hindi ko siya hayaan magtagumpay. Bakit ganito ang lasa ng steak niyo rito? Ano to, double dead? Ang lakas kasi ng loob ninyong magtayo ng ganitong klaseng restaurant. Dapat ang mga tinatayo ninyo, karinderya or turo-turo, yung pangmahirap. Habang kinukumpara ko kayo ni Rodora sa isip ko, lalo kong nakikita ang pagkakaiba niyo. Perlita, buntis ka? Napakaswerte niyo, ma'am. Pinanganak kayong maganda. Bakit mo ba pinagpipilitan na inaagaw ko sa'yo si Marilyn? Nilalakson mo ang utak ng anak ko para labanan ako. Kasi mas gusto ako ng anak mo kesa sa'yo. Pero iba ang kutob ng puso ko. Iba ang ibig sabihin sa akin ng pinapakita mong takot at pag-iwas sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun, may tinatago kang lihim. At yun ang katotohanan. Ikaw talaga si Rodora. Tumahimik ka. Walang katotohanan yung sinasabi mo. At hindi ako si Rodora. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa magbago ang desisyon mo. Huwag mong hintayin na wala ka nang pwedeng gawin at magsisi ka habang buhay. Rodora. Perlita. Napakasama niya sa akin noon. Lagi niyang pinamumukha sa akin na pangit ako. Na wala nang ibang lalaki magmamahal sa akin dahil sa itsura ko. Sinasabi pa nga niya sa akin dapat magpasalamat ako sa kanya na kinupkup niya ako kahit na mukha ako halimaw. Pero alam mo, kahit ganun siya, mahal ko pa rin siya. Tsaka wala akong ibang hiniling kundi palang araw sana mahalin din niya ako. Yun lang. Rodora, mahal ka ng tatay mo. Ikaw lang ang hinahanap niya hanggang sa huling sandali. Gusto niyang humingi ng tawad. Alam niyang malaking kasalanan niya sa'yo. Kaso hindi ka na niya nahintay. Pero alam ko, kung nasan man ang tatay mo ngayon, masaya na siya. Kasi nandito ka na ngayon, Rodora. Ito na. Nakita ko na. Sige na, umalis na kayo sa harapan ko. Opo. You know, I don't know what the big deal is. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw tulungan ni Mommy si Nay Perlita na hanapin yung kaibigan niyang si Rodora. Sabi ko nga sa kanya, di ba? Kung ayaw niyang tulungan, edi ako na lang tutulong sa kanya. But do you think she'll accept your help? Eh di ba nga she's still mad at you for what you did to Marilyn? You know, kaya all the more na dapat ko siyang tulungan.
Para naman, kabawi ako sa kanya, di ba? Ibig sabihin, ready ka nang makipagbati kay Marilyn. No. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, magkasama pa sana kami ni Jerome ngayon. Nakakain ako sa maraming restaurants all over the world and I must say, this is the worst. It is so cheap and dirty. Iba-iba naman po yung panlasa ng tao, madam. And nire-respeto ko po yung opinion nyo. And just to make it up to you po, complimentary na po yung pagkain nyo. Libre na po. And you really think na makukuha mo ako sa free meals? Excuse me, kahit na libre ang pagkain dito sa restaurant mo, hindi ako kakain dito. At ano yung mga pautot nyo? Ha? Mga lobo? Ano to? Children's party? Asan ang mascot? Ikaw? Hindi ka cute. Patong-patong na katsipan. Ano, nasasarapan ba kayo? Hindi, di ba? O, ano pang ginagawa nyo rito? Eh, di lumipat na kayo ng ibang restaurant? Let's go, friends! Ay, dirty! 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 Excuse us. Ang dirty mo! Let's go! Ay, ang dirty mo! Nay? Nay, si Ma'am Giselle ho yung nawawalan ng kaibigan. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero ako si Rodora. Kaya po pala nung tinitinan ko po yung litrato ng kaibigan ni Nanay, kayo agad yung una ko na naisip. Yung pala kayo po talaga yun. Nung pinamanahan ako ng maraming pera ng dati kong amo, pinabago ko agad yung mukha ko. Tagal ko na kasing pangarap na gumanda eh. Ano naman yung mga pinagdaanan natin, di ba? Naiintindihan mo naman ako, di ba? Tapos nung gumanda na ako, pinalitan ko yung pangalan ko. Tapos pinalitan ko yung pagkatao ko. Parang gusto kong kalimutan yung nakaraan. Pero Bernita, hindi ko talaga alam na makikita kita sa mansyon ng mga Carbonell. Tsaka sorry. Sorry kung hindi ako nagpakilala sa'yo. Ayoko lang naman na malaman ni Sige yung totoo yung nakaraan ko. Kasi hindi nila ako matatanggap. Hindi nila ako matatanggap kapag nalaman nila. Siya ang sinabi mo sa akin. Best friend tayo. Poprotektahan kita. Tatago kong sekreto mo. Pasensya ka na. Ma'am Giselle, kaya po ba mabait kayo sa akin kasi alam niyo, anak ako ni Nanay? Kasi kahit naman hindi alam ni Perlita na ako to, ako kasi alam ko eh. Kaya po pala magaan din yung loob ko sa inyo. Kasi kayo nga po yung nawawalang
best friend ng nanay ko. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Ikaw naman, sana nagsalita ka agad. Naaway patuloy kita kasi nagsiselos ako sa kabaitan mo kay Marilyn. Pasensyahan mo na ako, ah. Sorry. Kaya mo na yun. Wala yun. Basta importante, makakasama ko na ulit ang best friend ko. Sana lang, hindi mo na pinaabot na nagkaroon ka pa ng ganitong trahedya ka dito. So, how are you? Are you sure hindi ka na nakikipagkita dyan sa Jerome na yan? Yes, Daddy. We broke up. Are you happy now? Well, that's good. At least alam na natin na talagang wala na kayo. I know you're feeling a little lonely by now, but believe me, in the long run, you're gonna thank me for this. Alam mo naman, we're just looking out for you. At kahit dalaga ka na, ikaw pa rin ang baby ko. You'll always be my princess. Sige na. Don't be sad. Just forget about that Jerome. He's not worth it. Luben, nakawala ng gana eh. Sir. Sir. Ba't ka? Ay, sandali, ba't ka alis? Malinis po yung pagkain namin. Maayos po yung nakaluto niyan. Eh, wag ko kayo magpapaniwala doon, ba't ka? Teka lang po, teka. Wala nang bayad dyan eh, ano ka naman? Ay, Hindi po, sandali lang po. Ma'am, Ay, sir. sir, Wala na po. libre naman yan eh, ano ka? Sir! Uy, teka lang. Ay, teka muna eh, nagpapaniwala naman kayo sa sinasabi nila eh, wala naman. Eh, hindi naman makatanong mo Punta pa kayo sa kusina. Ano kaya ako? Ba't ka lahat nag-alisan? Ano kang... Miss, eh, wala lang ang bayad yaon eh. Ba't ka naniniwala sa sinasabi nung Charito? Ano kaya yaon? Eh, bakit ganoon? Ala. Nagkaganito. Ay, sayang eh, kadaming pagkain pa. Ano na nga palang balak mo, Rodora? Giselle, yun na lang ang itawag mo sa akin. Oo, Giselle. Ano bang gusto mo? Gaano ba katagal yung burol? Kailan natin ipapalibing si Mang Ruben? Ayan. Kapag kulang patawagan mo ko. Perlita, ikaw nang bahala sa lahat. Ang gusto ko sana yung wala ng lamay. Para tahimik lang yung libing ng tatay. Tsaka kung pwede sana sa lalong madaling panahon para hindi na makahalata si Siki. O sige, kung yan ang desisyon mo. Huwag kayo mag-alala, Ma'am Giselle. Wala pong makakaalam sa sikreto niyo. Salamat. Sumusobra talaga yung si Tita Charito. Ang sama talaga ng ugali niyan. Alam mo, wala ka na nga dun sa resort. Hindi ka pa rin tinitigilan. Hindi pa rin matanda siya, hindi ko siya papatulan. Sasapakin ko na siya. Pabayaan niyo na lang. Pabayaan? Jerome, sinisira ka na sa customer mo. Pabayaan? Hindi pwede yun, ano? Ma'am Aida. Ano yun? Hindi. Magtiwala po na lang kayo kay Jerome. Garantisado naman pong masarap ang pagkain namin dito. And I'm sure our food can speak for itself. At ito pa po, kapag natikman ng mga customers ang pagkain namin, I'm sure dudumugin tong Jerome's Kitchen. Kaya huwag na po kayo magpa-apekto kayo, madam.
Akala yata nila ganun sila kataas eh. Jerome, wag kang pumayag na sirain ka ng mga yan. Huwag kang pumayag na iparamdam nila sa'yo na mababa ka dahil hindi totoo yun. Alam ko naman po yun, Nay. Mas lalo po akong dinidiin ng mga karbon pababa. Mas lalo akong magsusumika. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang mga pangarap ko. Papakita ko sa kanila, kaya ko rin silang pantayin. You should have seen the look on his face. Mukhang talunan. Sana nandun ka, Ziggy, at nakita mo ang nakita ko. Sayang. Kasalanan naman niya yan eh. Nagpupumilit siya maging isang karbonel na hindi naman maaaring mangyari kahit kailan. Hindi ba masyadong mataas ang pangarap? Saan ka nang galing? Umiyak ka? Hindi po. May allergies lang po ako. Nakalimutan po akong trabaho sa office. So, sorry. Tell me, Ziggy. Ako lang ba ito? O si Giselle ang may problema? I don't know what you're talking about, Mama. Alam ko okay kami ni Giselle. In fact, we've never been better. Hindi na nga niya ako ninanag eh. Hindi mo ba napapansin, hindi na kami nag-aaway? Hindi ka na nga rin pinapansin eh. Baka may pinagkakabalahan. Good for me? Paano kung may ibang lalaki si Giselle? That's so impossible, Mama. Impossible. Come on. Hello? Hello, Giselle. Nakausap ko na rin yung sa Forenaria. Inaambalsa mo na daw yung tatay mo. Napilian ko na rin siya ng kabaong. Nakausap ko na rin yung sa sementeryo. Ang libing bukas. Salamat, Perlita, ha? Alas 10 sa sementeryo. Pupunta ka ba? Oo, magkita tayo doon. Salamat ulit. O, sige. Nay, ang bilis na mga pangyayari, no? Kakamatay lang ni Mang Ruben, ililibing na bukas. Buti na lang, nakita pa rin siya ni Rodora kahit sa paglibing man lang niya. Ang hirap paniwalaan, anak, na si Giselle pala talaga yung nawawala akong kaibigan. Kung sa bagay, noon pa naman, ayaw niya talaga yung itsura niya. Paano? Pag ganitong itsura mo, tampulan ka ng tukso. Alam ko naman po yun, Nay, eh. Kaya lang, sanay na ako, kaya hindi ko na pinapansin. Tama yun, anak. Hayaan mo na lang silang makikitid ang utak nila. Alam mo, anak, si Giselle, hindi rin ako nagulat na pinapalitan niya ang mukha niya. Ayaw na ayaw niya kasi nung sinasabihan siya ng pangit. Ayaw na ayaw niya na tinutukso kami. Pero, Nay, pwede po pala yun, no? Yung mababago na lang sa isang iglap yung itsura mo, yung buong pagkatao mo. Akala ko kasi sa teleserye lang yun, eh. Bakit, anak? Gusto mo rin ba? Minsan po, naiisip ko, paano kaya kung maganda ako? Pero sa isang banda,
Naiisip ko din, siguro may plano po talaga yung Diyos kung bakit binigay niya sa akin to. Bukod sa panakot sa daga. Alam mo, anak, wala naman talagang mali sa itsura natin eh. Ang mali ay yung pagtingin ng mga tao na mali sa itsura natin. Basta ako masaya ngayon dahil nakita ko na rin sa wakas ang nawawala akong best friend. Alam mo na close talaga kami ni Rodora noon. Tsaka kahit iba na siya ngayon, siya pa rin ang Rodora na kaibigan ko. Tsaka pag matagal ang pinagsamahan niyo, hindi na talaga mawawala yon. Dati-dati naman yung mga bata tayo. Kapag may problema ka, ako lagi yung una nakakaalam. Sa akin ka una humihingi ng tulong. Pero bakit ngayon? Hindi ko man lang alam na may hinahanap pala kayong tao ni Aling Perlita. Jerome, hindi ba malinaw sa'yo yung huling usapan natin? Jerome, gusto ko nang putulin. Kung ano may ugnayan natin pagiging mag-best friends natin, gusto kong tapusin na yon. Huwag mo akong asahan. Nagagawin ko pa rin yung katulad ng dati. Layuan mo na lang ako para wala nang gulo. Bakit natahimik ka naman? Wala po, Nay. Naramdaman ko lang yung pagod. Tara po, matulog na tayo. Sige, halika na. Good morning! Good morning, good morning! Ang dami kong naisip na promo para sa restaurant natin, Chef. May mga suggestions ako ba? Teka, hindi pa nga tayo nagbubukas. Mukha na kayong mga nalugi. Ano yun? Wala lang. Pansin ko. Uy! Ano? The food is tasteless. Ambiance is poor. On a scale of 1 to 10, I will give Jerome's Kitchenette 1 and 1/4. Mayabang kasi. Mabuti nga sa kanya. Read it. May kinalaman ba kayo dyan? Me? I have nothing to do with that. He did that pa ng himself. Hindi ba siya ang gumawa niyan? Mabuti nga sa kanya, arogante siya. Paminsan-minsan tumapak naman ang mga paa niya sa lupa. Why does this concern you still? Right. Akala ko ba sa'yo na nanggaling na wala ka ng pakialam sa kanya? Mabuti na yun, habang maaga, at least nakikita mo kung gaano kaluso yan, Jerome na yan. Whatever. Well, aalis na rin ako. Where is the funeral? Bakit ka nakaitim? Pati ba naman ho yung suot ko issue na ngayon? Baka naman gusto niyo rin akong ipa-review sa mga fashion editor friends ninyo. Oh, wow. Somebody got up on the wrong side of the bed this morning. Well, bagay naman sa'yo to wear black because you're getting fat. Saan ka ba talaga pupunta, Giselle? Meeting ako. Excuse me. Sinong ka-meeting? Hindi na babalik dito si Jerome. Sarili ng restaurant yung anak ko. Eh, palpak naman yung restaurant niya. Meron sana akong gusto sabihin sa'yo, pero huwag ka magalit, ha? Ay, sa dati ng mukha mo. Ay, nanay, hindi na kailangan ng ganun. Kasi para sa nanay, sa ngayon, hindi ko ba Alam naman ang pakialam ko. Kung talagang bulang pagkain ng anak-anakan mo. Sumusobra ka na. Can you please take your work with mo out of there? Bakit hindi yan lolo mo pagsabihan mo? Siya sumasabot tayo sa restaurant ko! Eh, teka lang. Eh, baka naman kasi hindi talaga masarkan mo to. Dahil wala na ako sa resort, kailangan ka ng pera. Magkano ba kailangan mo? 10 milyon. Maliliit lang mga winilidro, pero kapag tinotal mo, lumalabas ko lang 1 milyon. Sino ba ang may access bukod sa ating dalawa ng pera na nandyan, Beb? Giselle. May girlfriend ka na. Si Josie wala. Wala kang girlfriend.
saktong-sakto. Si Marilyn, wala yung boyfriend. O, di ba? Ba't di kayo mag-date? Lahat ng ebidensya. Ang ibig sabihin, there's no point in denying it. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Sabihin mo sa akin, saan mo din lang pera. Sabihin ko sa'yo kung ano yung sikreto namin ni Aida. Napakaswerte mo sa anak mo. Ang ganda-ganda niya. Yung anak ko ni Giselle Carbonell, ano pong itsura? Kung anong ganda ng nanay, siya naman ang pangit ng anak.